Hello guys, and for this video, ang pag-uusapan natin is why you're not getting stronger and bigger, bad gym habits killing your gains. So let's start. Okay, nag-gym ka na, kumain ng tama, or akala mo lang, pero bakit parang hindi lumalakas or hindi lumalaki yung muscle mo? Maraming beginners yung hindi alam na may bad habits silang ginagawa na pumipigil para mag-grow yung muscles nila. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin yung common gym habits na kailangan mong baguhin para tuloy-tuloy yung progress mo. Number 1, you're just going through the motions. Basta lang nagbuhat ka pero wala namang effort. Maraming nag-gym na parang checklist lang yung workout nila. Walang intensity and walang focus na hindi man lang pinapakiramdaman yung movement. So ang solutions natin dyan is push yourself near failure. Number 2, feel the movement. Number 3, mind-muscle connection. So, sa mind-muscle connection, mag-focus ka sa muscle na tinatarget mo or ibig sabihin nito, i-control mo yung movements. Kung hindi mo naman na-feel yung pump o yung burn, baka masyadong magaan yung binubuhat mo or kailangan mo na mag-increase ng weight. So, dito naman sa push yourself near failure is kailangan mo talagang i-push yung sarili mo sa failure or at least malapit sa failure kasi gusto natin dito na ma-maximize yung pagbubuhat mo and ma-maximize din yung effort dahil yun yung tinatawag natin na intensity. Dati kasi iniisip ko na basta nagbuhat ka is okay na. Pero nung nag-shift ako sa control movements, yung intentional lifting, doon ko naramdaman yung tunay na gains. And kung tama naman yung nutrition mo, wala ka dapat ipag-alala dahil siguradong lalaki yung muscle mo kung i-apply mo yung tatlo na to. So number 2, lifting too light, staying in the comfort zone. Always using the same weight. Yung hirap kasi dito is gamit mo pa rin yung same weight simula nung una mong workout. Kumbaga, walang nangyayaring improvement. Kaya kung lagi mong binubuhat yung parehong timbang or parehong reps na ginagawa mo, paano naman lalakas yung katawan mo? So, yung solution natin dyan is apply progressive overload. A progressive overload is number 1, adding weight or adding reps sa movements na ginagawa mo. Ang gusto natin dito kaya mag-a-add tayo ng weight is para ma-challenge yung muscle. Imaginein mo kung mag-lift ka ng 2.5 kilograms of dumbbell and yun na yung gagamitin mo for the rest of your life. Hindi lalaki yung muscle mo dahil hindi kailangan ng mas malaking muscle or mas mataas na strength para buhatin yung 2.5 kilograms. Ngayon, para mag-gain ng muscle, kailangan nating taasan yung binubuhat natin para mag-adapt yung muscle for it to grow. Dati kasi akala ko na safe lang kapag ka sobrang gaan ang binubuhat mo. To the point na hindi ko alam na sobrang gaan pala talaga ng binubuhat ko and hindi man lang na-challenge yung muscle ko. Pero nung sinubukan ko magdagdag ng reps and magdagdag ng weights na paunti-unti sa mga workouts na ginagawa ko, mas nag-gain ako ng muscle. Kaya huwag kayong matakot magdagdag ng weights. Kumbaga, kailangan talaga pag nagbubuhat ka ng weights and proper diet ka, kailangan talaga ng progression lalo na sa buhat. Number 3, not eating enough or eating too much junk. Okay, lumalaki yung muscle pag naka-calorie surplus, high protein diet, and recovery. Sa calorie surplus, magkakaroon ka ng extra nutrients para i-repair yung katawan. Sa high protein diet naman, alam naman natin na yung protein is building blocks of muscle. Dito naman sa recovery, magagamit yung dalawa na to. So yung solution natin dito para lumaki yung muscle mo is number 1, eat more protein. Number 2, calorie surplus. And number 3, choose quality foods. So makikita dito na yung nutrition is 70% ng result mo sa gym. So yung gym is 30% lang. Kumbaga, yung nutrition yung mag-fuel sa gym para gumanda yung katawan mo. Kaya hindi pwedeng puro gym lang, ayusin mo rin yung nutrition mo. So sa pagkain ng protein, much better kung i-hit mo yung 0.8 to 1 grams of protein per pound of body weight. And sa calorie surplus naman, hindi naman sobrang dami pero tama lang para mag-gain ka ng muscle. Sa pangatlo, yung tamang pagkain, wag yung empty calories or yung mga junk foods or mga sodas or mga liquid calories. Yung sinasabi natin dito is whole foods which is yung chicken, beef, fish, and eggs. Kasi akala nung iba, pag kumain ka ng madami and kulang ka sa protein basta madami kinain mo, mag-gain ka ng muscle. Mali po yun. So para lumaki yung muscle mo, kailangan mo ng calorie surplus, proper protein intake, proper training, and recovery. Kaya wag niyong tatanggalin yung nutrition or wag niyong i-invalidate yung nutrition sa diet niyo kung gusto niyo mag-grow ng muscle. So number 4, skipping rest days and sleep. Nag-gym ka araw-araw pero hindi lumalaki yung katawan mo. Alam mo ba na hindi lumalaki sa gym yung muscles mo? So para maintindihan mo, sa gym nasisira yung muscle fibers. Pero sa tulog at recovery at sa nutrition, dun ito lumalaki at lumalakas. So yung solution natin dyan is aim for 7 to 9 hours of sleep. Ito yung tinatawag na quality sleep. And rest muscle group for 48 hours before working out again. So makikita natin dito, recovery and training is cycle. Kailangan talaga ng proper training and kailangan din ng proper recovery para mas ma-maximize mo yung muscle growth. And number 5, program hopping, no consistency. Not sticking to one program. Kung kada linggo iba-ibang workouts yung ginagawa mo, walang consistency and wala ring progress na mangyayari. Muscle building takes time. Kaya kailangan mong mag-stick sa isang program. So yung solution natin dyan is, number 1, stick to solid program. Ito nga yung PPL or upper-lower split.
Kung gusto mong panoorin yung video natin about sa PPL, ililink ko yung video doon sa description. Number 2, stay for it for 12 weeks. Huwag kang sumubok ng bagong routine kada linggo. Just trust the process to maximize yung program na sinusunod mo. So, dumaan din ako dito dati. Bali, ang ginawa ko is nagpapalit-palit ako ng program kasi palagay ko parang hindi effective. Pero natutunan ko na patience and consistency is the key. Doon ko nakita yung best result na kailangan mo talaga maghintay in able to grow your muscle. And syempre, make sure na tama yung nutrition, rest, and recovery mo. Kung hindi lumalaki yung muscles mo, baka ginagawa mo tong mistakes na to. Parang video game lang yan. Kung hindi mo sinusunod yung tamang strategy, hindi ka lalakas or hindi ka makaakyat sa next level. So ito yung tatlong dapat mong masterin para ma-maximize yung muscle gain. Proper training, proper nutrition, and recovery para sa maximum gains. So recap tayo. Number 1, mindless training. Focus on intensity and form. Number 2, lifting too light. Progressively overload is the key. Number 3, not eating enough. Muscle needs fuel. Number 4, lack of rest and sleep. Recovery is where muscles grow. Number 5, program hopping. Stick to a plan and trust the process. And remember, progress takes time. Kaya kung tama naman yung nutrition, training, and recovery mo, wala kang dapat ipag-alala. Basta gawin mo lang yon and maghintay ng result. Kaya ayusin mo lang itong mga mali na to at sigurado magle-level up yung gains mo. And this is why you're not getting stronger and bigger. Bad gym habits killing your gains. So if you have any more questions or meron kayong gustong isuggest sa next video natin, you can comment them below. And tulad nung iba, kung nahihirapan ka pa rin sa fitness journey mo or hindi mo alam kung paano magsimula, kindly check the description below. Sa loob ng link, merong free PDF and home workout guide na pwede mong sundan para makapag-start ka sa fitness journey mo. Yun lang guys, and I hope na ma-apply nyo itong natutunan nyo ngayon para lumaki yung muscles nyo. Subscribe for more content like this.